Mini vlog! Hello mga markets! Another day, another mini vlog na naman, kaya tara, samahan nyo kami. Oo, naaaminin ko na, hindi talaga kami morning person and madalas tanghali na talaga kami nagigising. Ang ginagawa kasi namin ni Daddy Anton, linggo-linggo, namamalengke na kami, pang isang linggo ang ulam na yon. Tapos madalas sa gabi na nagluluto si Daddy Anton ng ulam namin, para naman kinabukasan ay iinit na lang namin. Hinugot ko na nga tong aircon namin at itong electricity power saver na ginagamit namin dito sa kwarto. Alam nyo ba mga mare, feeling ko effective talaga to. Last month kasi ang bill namin sa kuryente is nasa 5,500 plus, tapos ngayong buwan ay nasa 4,000 lang. Ewan ko lang pero meron din ba kayong gantot na try nyo na rin ba? Nakita ko lang din kasi yan sa TikTok shop and marami talaga nagsasabing effective talaga siya. Comment down below nga mga mare kung meron din kayong gantot effective talaga. Pagkababa ko nga isinabay ko na itong mga gatas, diaper at damit ni Kaden para naman hindi na ako panik ng panik. Hindi nga rin pala nagluto si Daddy Anton ng ulam kagabi dahil mag-uulam nga raw kami ng isda at talong ngayon. Linggo nga pala nung araw na to, kaya naman yung tubig namin dito ay mas malakas pa yung ihi ko be. Nakakatamad naman talaga kasi maghugas ng pinggan kapag ganyan kahina yung tulo ng tubig, no? Magsasaing na dapat ako niyan, nakita ko ngang meron pang konting kanin dito at hindi pa naman siya panis, kaya sinet aside ko muna siya sa plato. Paubos na nga rin yung laman nitong lagayan ng bigas namin, kaya sabi ko nga kay Daddy Anton, pakilagyan na nga to. Nagsaing lang din ako dyan ng mga 3 takal lang ng bigas at saktong-sakto lang din naman din to sa amin dahil hindi rin naman kami ganun kalakas kumain. Minsan nga sa 3 takal na yan ay may natitira pa sa gabi. Tapos yung kanin naman natira kanina na sinet aside ko ay pinapatong lang namin kapag luto na yung kanin. Ubos na nga rin tong mineral water namin, kaya sabi ko nga kay Daddy Anton bumili na nga siya dito sa tapat namin. Kapag talaga naglilinis ako, unang-una kong nililinisan is itong kusina namin. Maghuhugas muna ako ng plato dyan, magtataob ng mga plato at magpupunas na rin dito sa kusina. Laking ginhawa rin kasi kapag nakikita kong malinis tong kusina namin mga mare. Ito talaga yung pinaka-importante sa akin. Wala na nga rin laman tong mga lagayan ng tubigan namin, kaya naglagay na rin ako. Ang bilis nga maubos itong mineral water namin mga mare dahil ito na rin yung ginagamit ni Kaden sa dede niya. Habang naglilinis nga ako ng bahay mga mare, ito naman si Daddy Anton naglilinis ng isda. Ito nga yung lulutuin niya ngayon, tilapia at talong. Nako, sobrang favorite talaga namin ni Daddy Anton yung tilapia, tapos papartneran mo pa ng talong be. Nung mga nakaraan nga mga mare, puro kami karne, kaya sabi naman ni Daddy Anton mag-isda naman kami ngayon. Pag naglilinis talaga ako, una kong ginagawa, pinupunasan ko tong lababo, tapos itong mga lamesa. Tas ayan, pagkatapos ko magpunas-punas dyan, ninenext ko na tong sofa namin na linisin. Pinapagpag ko muna isa-isa tong mga unan namin at itong mga sapin. Aminin natin mga mare, mas masarap talaga kasi kumilos at mas komportable kapag alam mong malinis yung bahay at yung paligid nyo. Share ko na nga rin pala sa inyo mga mare tong ginagawa ko pag naglilinis ako ng sofa. So, ito yung araw-araw kong ginagawa. Ginagamit ko tong sticky roller dito sa sofa namin para dumikit dito yung mga dumi, alikabok. Naku mare, gamit na gamit namin talaga dito sa sofa to. Tignan nyo naman, itong side pa lang yung nalilinis ko pero sobrang daming dumi na. Kapag general cleaning talaga, gumagamit ako ng vacuum dito sa sofa. Pero kapag ganyang everyday na linis lang, ito ginagamit kong sticky roller. Naglalagay nga rin pala kami dito ng sapin kahit na may cover na tong sofa namin. Nako, pag may toddler ka na kasi, lalo na si Kaden, kapag umiinom siya ng tsaka, minsan natatapunan niya tong sofa, kaya naglagay na talaga kami nitong sapin. Hay nako, ang hirap kaya magpalit ng cover nitong sofa. Pinulot ko na isa-isa tong mga kalat ni Kaden mga mare. Tignan nyo naman yung mga laruan niya, umaapaw na sa dami. Eto naman si Daddy Anton nagluluto pa rin. Si Daddy Anton talagang laging nakatoka sa pagluluto at ako naman yung paglilinis sa buong bahay. Sa mga hindi nakakaalam, nako, napakasarap magluto ni Daddy Anton. Alam yan ng mga kaibigan at pamilya namin. So, tapos na magluto si Daddy Anton, kaya ayan, naghain na ako ng kanin para makakain na kami. Kinuha ko na nga tong si Kaden at dyan talaga madalas yung pwesto niya kapag kumakain kami. Kapag nga may bisita kami at umupo dun sa pwesto niya, naku, nagagalit yung bata na yan, mare. Nakakatawa nga tong si Kaden mga mare kasi kapag nakakita siya ng yelo, kinakain talaga niya. At tilapia nga yung ulam namin ngayon, ako, favorite na favorite ni Kaden yan, mare. Hindi naman maselan si Kaden sa pagkain. Lahat naman, halos lahat kinakain niya. Pero mahilig talaga siya sa isda.
Tapos na nga kami kumain diyan kaya time na para magligpit at maghugas ng mga pinagkainan. Nung mga oras nga na yan, medyo malakas-lakas na yung tulo ng tubig compare kanina. Pagkatapos ko nga maghugas ng mga pinggan at ayan, nilinis at binrush ko lang tong lababo namin kasi gusto ko talaga malinis lagi tong lababo. Hindi ko talaga matake kapag yung lababo namin ay laging madumi be. At dahil nga medyo makalat pa talaga si Kayden kumain ngayon, for the pulot lang muna tayo ng mga natatapong kanin ni Kayden dyan sa baba. After namin kumain at ayan, tinuloy ko na nga tong paglilinis ko kaya kinuha ko na tong mga basan, sinabit ko na dito dahil tayo ay magva-vacuum na. Alam nyo ba nung unang lipat namin dito, nung bumukod kami, walis lang talaga yung ginagamit ko at natatakot ako gumamit ng vacuum. Nakakatawa to ah. Akala ko kasi be, malakas sa kuryente ang vacuum. Pero nung pagtagal-tagal namin hindi ko na matake yung pagwawalis kasi andyan lang din naman yung kalat be, umiikot lang. At nung pagtagal-tagal naman, napansin ko hindi naman siya mataas sa kuryente. At ayan, pagkatapos ko maglinis, finally at napaliguan ko na tong si Kayden. Nililiguan ko talaga si Kayden after namin kumain kasi kapag pinaliguan ko siya bago kami kumain, magdudumi lang din siya. Lalo na't napakakalat at napakadungis pa naman kumain itong si Kayden, mare. Aalis nga pala kami ngayon kaya binihisan ko si Kayden ng pang-alis. Nung pinakita ko nga sa kanya tong t-shirt niya na dinosaur, sabi ba naman sa akin ay roar. Pero nung pagka-check ko ay crocodile pala to at hindi dinosaur be. Paano ba naman unang tingin para siyang dinosaur tas color green pa? Nung nililinisan ko nga siya ng tenga dyan mga maret, ayan nakikiliti pa nga. At syempre hindi ko pwedeng makalimutan tong vitamins ni Kayden. Madaming nagtatanong kung ano nga bang vitamins ni Kayden ngayon. So itong BWellC nga pala yung vitamins ni Kayden ngayon mga maret. Hiyang talaga siya dito dahil tumaba talaga siya ng bongga dito. Pagkatapos ko naman painumin si Kayden ng vitamins, syempre kailangan ni Kayden mag-toothbrush. Nagulat nga ako dyan mga mare kasi hindi siya pumapalag ngayon nung tinutoothbrushan ko siya. Dyan talaga kasi kami nahihirapan sa pagsipilyo kay Kayden. Yung tipong napakalikot talaga niya be. Iniwan ko na muna siya sa daddy niya at ako'y naligo nga dahil aalis nga kami ngayon at pupunta kaming Paresan. O diba ang bilis maligo, nagugo ka lang ata ante. Ang hirap talaga kasi pumili ng damit kapag umaalis kami, lalo na yung mga fitted. Kasi ang laki talaga ng puson ko be. Siguro magda-diet na ako next year. Tignan niyo naman to si Kayden mga mare, formang-forma at sa Paresan na naman kami pupunta. Ewan ko ba naman dito kay Daddy Anton kumuha pa ng salamin ni Kayden at itong bag. O, diba? Napaka-pogi naman talaga ng bata na yan, mare. So, on the way na nga pala kami dito sa Kuya Mac Pares. Alam nyo ba mga mare, kapag dumadaan kami dito sa may halang, lagi niya tinuturo yung mga manok. Sasabihin pa niya ni Kayden, Mami, Coco. So, nandito na nga pala kami sa Paresan mga mare at ayan, sinalubong ni Kayden tong pinsan niya na si Ate Misha. So, ayan, umorder nga rin pala si Daddy Anton dyan ng kakainin namin and may naabutan nga kami nagvo-vlog dito sa Kuya Mac Pares. O diba taray, sobrang sikat na talaga tong Kuya Mac Pares dito sa may Paumbong, Bulacan. Ayon sa aking pagsusuri mga mare, etong vlogger pala na to ay si Taong Gala. I-search nyo siya sa Facebook page mga mare, Taong Gala, napakaganda ng mga content niya. Sobrang sarap ng pares dito mga mare sa Kuya Mac Pares, lalo na pag may bone marrow. Pero itong in-order ko ngayon is itong pork katsu, try nyo din, sobrang sarap. Kaya sa mga hindi pa nakakakain dito sa Kuya Mac Pares, dito nga pala yan located mga mare sa San Isidro Dos Paumbong, Bulacan, dito sa may Tapang Residence. Try nyo na rin kumain dito dahil napakasarap ng mga pagkain nila dito, hindi lang yung pares. And I'm sure, once na natikman nyo na tong mga pagkain dito, babalik-balikan nyo to. Tignan nyo naman tong si Daddy Anton at na-feature pa nga sa vlog. Maya-maya umuwi na rin naman kami at habang nasa biyahe nga kami, etong si Kayden ay nakatulog sa pagod. Parang kanina lang nagsa-sightseeing siya dyan, pero nung pagka-check nga sa kanya, itulog na pala. So, yun lang mga mare. Thank you for watching and see you on my next vlog. Salamat!